Sa puntong ito, ilalahad ko ang aking kwento. Kwento ng buhay, kwento ng isang tulad ko. Makikita nyo kung sino at kung ano ba talaga ako. Yung mga bagay na nagpapasaya, yung mga bagay nagbibigay sa akin ng lakas sa araw-araw. Sana magustuhan nyo ang simpleng tulang ito, ang simpleng istorya ng buhay ko. Ako, si Carlos Magday, at ito ang aking kwento. Gitara, ito isa sa mga pangarap kong tugtugin nung ako'y bata pa. Pero sadyang may plano talaga si Tadhana. Ngayon, ipinangako ko sa aking sarili na sa taong ito, kahit sa paunti-unti, natuto akong tumugtog ng gitara. Sa mga panahong ako'y nalulumbay, ang mga musika mo ang nagsisilbing tahanan na nagpapakalma sa aking maingay kong isipan. Nagsisilbing lullaby sa mga malalamig na gabi sa tuwing inaalala ko yung bawat nangyayari sa aking buhay. Dahil alam ko, sa paggising ko sa bagong umaga, nandun ang saya. Kaya sa bawat pagpihit ng maestring sa gitara, parang nilalabas ko na rin lahat ng mga masasamang alaala, mga malulungkot na alaala sa aking puso't isipan. Madaming mga regalo ang binigay ni Ama. Ngayon, gagamitin ko ito upang maging inspirasyon sa mga nakakarami. Gagamitin ang talentong ibinigay niya upang purihin siya. Gagamitin ang mga talentong binigay niya upang pasayahin yung mga taong nakapaligid sa akin. Ngayon, pinapahalagahan ko yung bawat mga bagay na niregalo niya. Dahil ang turo niya, dapat maging grateful tayo sa lahat ng mga bagay na meron tayo. Alam nyo, sa bawat pagtugtog ko ng kahit anong instrumento, nararamdaman ko na masaya ako, na tila ba nandun ako sa isang palasyo. Magbasa at aralin ang bawat salita ni Ama. Isa sa mga pinangako ko sa sarili ko sa taong ito na mas pagbibigyan ko pa ng maraming oras at panahon ang bawat salita ni Ama. Dahil sa totoo lang, ang bawat salita niya ang nagbibigay sa akin ng lakas, ang nagbibigay sa akin ng courage upang ipagpatuloy ang buhay. Mga salita na nagmumutawi sa bawat pahina ng Biblia, nagbibigay sa akin ng sigla, pagmamahal at saya. Alam ko na minsan nakakaboring, pero pagpatuloy nating aaralin ang mga salita niya, matututunan natin ang tunay na saya. Isa pa, ang pagsusulat ng kwento at pagsusulat ng tula. Marahil ito, bagay na ito, dito ko nilalabas ang bawat emosyon ko. Kasi lumaki ako na palaging mag-isa, walang makasama. Kaya sa taong ito, ipinangako ko na mas lalo ko pang pagbubutihin ang paggawa ng bawat kwento, paggawa ng bawat poetry na kumakatawan sa kwento ko, kung ano ang meron ako ngayon. Dahil alam nyo, napakasarap na isulat
sa isang kwento lahat ng mga masasaya pala na nangyari sa aking buhay. Pinapangarap ko din na sana dumating ang panahon na makita ko na nababasa ng mga libu-libong tao yung mga istoryang nagawa ko, mapakinggan lahat ng mga tulang nagawa ko. Napakasarap siguro sa pakiramdam na makita yung mga ngiti, kilig, luha ng mga tao habang binabasa yung bawat kwento ko. Sobrang daming mga bagay pa ang gusto kong gawin, pero sa ngayon, eto muna. Isa pa sa nagawa ko ngayong buwan na to, yung matikman yung bawat pagkain sa kung saang lugar man. Napakasarap, napakalinamnam. Tila ba nakakalimutan ko lahat ng mga problema tuwing nakakakita ko ng mga pagkain. Salamat Ama sa mga taong aking nakakasama na nagbibigay sa akin ng lakas, saya upang lumaban pa. Ama, salamat sa mga biyaya, sa mga taong nakilala ko. Madami mang umalis, pero alam ko na may mga rason ng bawat nangyayari sa aming buhay. Kaya ngayon, pinagpapatuloy ko ang aking buhay, pinagpapatuloy kong maging masaya, pinagpapatuloy kong bumangon sa bawat umaga upang lumaban at tuparin ang mga pangarap ko. Dahil alam ko, sa paglipas ng taon, madami pang mga bagay, mga pagsubok ang kakaharapin ko. Sa ngayon, mag-enjoy muna. Sa ngayon, huwag muna natin isipin ng mga problema. Saka na. Dahil alam ko na yung battles natin, andyan palagi ang Lord para samahan tayo at gabayan tayo. Dahil pangako ko sa taong ito, wala ng Carlos na mahina, wala ng Carlos na lampa, wala ng Carlos na iyakin. Gusto ko makita na ibang tao, ibang Carlos na malakas, Carlos na masaya, Carlos na matapang. Dahil pag hihina-hina ka, di mo kakayanin ang laban sa buhay. And also, magtiwala sa Lord at ibigay lahat sa Kanya kahit gaano pa kabigat yung mga problemang pinagdadaanan natin. Pag binigay natin sa Kanya, lahat ng ating magagawa. Magtiwala lang dahil darating ang araw, mananagumpay tayo. Dahil darating ang araw, tayo naman ang papalakpakan ng ibang tao. Sa ngayon, enjoyin muna natin ang bawat momento ng ating